Okay? Mga leader talaga na dinisign ni Lord para yumaman eh. O, truth number 4. Okay. Your future depends on your environment. O, ayan ha. Eto, medyo matindi-tinding topic to ha. Baka may mga kailangan ng changes ng environment ha. Your future depends on your environment. So maganda ang plano ni Lord, right? Ang maging successful ang bawat isa sa atin. Kaya lang ha. Your fulfillment is decided by you. Ikaw ang magde-decide. Ngayon, ano yung mga pwedeng maka-apekto or maging sagabal para hindi natin makuha yung future natin? Number 1, environment mo. Tama? O sino pa ba yung mga kasama mo ngayon? Mga kaibigan mo, kakilala mo, di ba? Na lagi mong kasama. Eh kung sila pa rin yung nung mahirap ka, tapos ang kasama mo, eh yun pa rin mga mahihirap na. Wala naman marahil dahilan para yung kaman ka, tama? So pansamantala magpapalit kayo ng kaibigan. Okay, sabi nga, if you want to be successful, change your friends. Tama naman yung principles na yun eh. Kasi hindi lahat ng kaibigan mo gustong yumaman. Tama? So pansamantala lang naman yun. Hanggang sa mahikayat mo sila naman ang maghanap ng kaibigang. Darating naman yun na makakasama natin sila. Pero pansamantala, kung talagang hindi muna nila gustong iwanan mo pansamantala. Okay? So your future depends on your environment. Ang gusto ko i-ano rito, no? I-lift up dito is yung negosyo natin. Yan, yung negosyo natin. Kasi yung negosyo natin, ito yung tamang environment para ka maging successful. Ayan po yun. Okay? Sabay-sabay, sige. Tuloy tayo. Okay, sa para rito, no? Natatandaan nyo yung ano? Natatandaan nyo po, Ma'am Ami, yung ano? Ayan, si Ma'am Ampi. Ayan. Natatandaan nyo po yung mansanas kanina? Ang future niya, nakadepende saan? Doon sa seeds na meron siya. Doon sa loob ng apple mismo. Parang 2 seeds yun, no? Kaya lang, sabi nga, yung success na maging puno, pa at mamunga is nakadepende doon sa pagtataniman. Akala mo doon sa pagtataniman. Sabi ni Ma'am ni Coach Marvy, kaibigan natin to. Yes po, the environments need to change. Kanina doon sa topic. Okay, balik tayo, no? So, importante kung saan mo ilalagay yung seeds. Kasi yung seeds, we consider the seed as sipag, tiyaga, pangarap, positibong pag-iisip. Ayan, may mga consider natin yan, yung patient, yung hard work mo, di ba? Yung commitment mo, attitude yun eh. Yun yung seeds. Kaya lang, the question is, kapag yung mga yon, yung talento na meron ka, yung gift na galing sa'yo ni Lord, ay hindi mo na itanim sa tamang lupa, malaki ang posibilidad na yung mansanas, yung buto niya, hindi siya maging puno at hindi siya mamunga. Nakaka niyo po. Pero ganda ng purpose. Nang dahil doon sa seeds na yon, magiging puno at mamumunga. Kaya lang hindi para ganun kadali. Tama? Kailangan maitanim siya doon sa tamang environment niya. Okay, ano ba yung kwento nito? By the way, the parable of the sower. Ayan. Magandang kwento to eh. Magandang kwento tong parable of the sower. Okay? Ayan. So, eto sige. Hindi po ako pa pero narinig ko na to at nabasa ko na rin yung kwento nito. So itong sower na to, meron siyang seeds eh. Yung unang pinagtaniman niya, yung buto napunta sa ano eh. Teka, saan mo na napunta? Tabi ng kalsada. O, sa kalsada. Tapos, napunta sa kalsada yung buto, nakita ng ibon. Then kinain ng ibon, inilipad yung buto. So hindi naging successful yung future ng buto. Kasi nawala eh. Baka yung kinain ng ibon, tapos siyempre nung pagdumi, dumumi sa dagat habang lumilipad. So hindi tutubo. Alam, tumubo yung yung seed sa dagat, tama? O, parang yung pangarap mo na gustong-gusto mong yumaman, pero may dumating na ibon, pangalan ay Marites, sinabihan ka na hindi ka yayaman dyan, yung mga nauna lang ang yayaman dyan, recruit dyan, ay oo nga mare. O, nailipad yung pangarap mo. Di ba, hirap ka. Diba? O, yun yung una, ha? Pangalawang itinanim, saan napunta? Sa bato. Tama ba ako? O, sa bato. Eto, nasa 150 ka na. Yung 150 tamang lupa na eh. Kaya lang siyempre susubukin ka kung deserving ka sa pangarap mo eh. Tama? Ngayon may nag-offer sa'yo, naku mare, umalis ka na dyan sa 150 kasi mayroong kumpanya na hindi ka magtatrabaho, kunting trabaho lang, kikita ka na. So parang yung pangarap mo, parang yung feeling stable na talagang totoong maganda, tama? So ikaw naman naniwala, edi sumama ka. O after 2 to 3 months. Thank you for this. Tapos
Di ba? Nakakalungkot, no? Akala mo stable yung pinuntahan mo, akala mo maganda yung pinuntahan mo. Bato matibay eh. Ang problema, hindi nakapenetrate yung pangarap eh. Yung ugat hindi nakapasok, dumating yung bagyo, wala. Taob ang bangka. Ay, pangarap, hindi tumubo yung mansanas. Okay, pangatlo. Saan napunta? Kayo naman, nagtatanong ako, saan pumunta? Mag-message naman kayo ng mga kapwa ko Kristiyano dyan, alam nyo naman yung kwento. Mag-message naman kayo na natulungan nyo ako. Saan napunta? Sa Damuhan. Yung pangatlo sa Damuhan. Nag-iisip pa ako eh. O sa Damuhan, ang problema, tama yung lupa, kaya lang yung mga nakapaligid, kinakain yung sustansya na para sa'yo. Tama? O yun yung mga barkada na sa halip na makahataw ka, aayain ka sa inom, makikipagmarites sa'yo. Hindi ka naman makahindi. Paano ka makapag-invite? Katulad nito, may training, wala. Bakit? Inaya sa birthday eh. Tama? Yun yung problema. Nakapaligid, damo. Yung damo, negative yun eh. Negative na. Nawala na naman. Hindi na naman tumubo ng malusog yung buto. Hindi naging puno. Hindi nakapag-produce ng mansanas. Hindi yumaman. Yung pang-apat, yun yung magsiseryoso sa 1OF. Yun yung a-attend ng training. Yun yung magsasacrifice. Yun yung mag-i-invite. Yun yung gagawa ng prospect list. Yun yung a-attend ng training. Di ba? Yun yung mag-i-improve ng attitude. Yun yung mag-aaral ng skill, yung pagpapresent. Yun yung manonood ng video. Kayong mga nanood, mag-comment nga kayo doon, mag-comment kayo doon sa pag nakapanood na kayo. Mag-comment lang kayo para babasahin ko sa susunod na training kung sino talaga yung nanood ng video na yon. Pag di umabot ng 100 yung na yon, yung 100 yung nagko-comment doon, alisin ko yun, ipa-private ko yun. Pag private ko yun, ang makakapanood lang nun, yung gusto kong sendan. Tingnan nyo. Di kayo. biro lang. Sige, yung pang-apat, okay, natanim na sa 1OF, tapos na-establish na natin, na-build na yung confident. Talagang lalaban na hanggang dulo. Yun nun. It takes time. Alagaan lang natin yung itinanim natin na parang mangga. Anong gagawin natin? Tanggalin natin yung mga bagay na pwedeng makasagabal dun sa paglaki ng ating tinanim na buto. Tapos wag tayong magmadali. Don't expect na pag tinanim mo yung buto, huhukayin mo, titingnan mo kung tumutubo. Hindi, hintayin mo siyang tumubo by their own. Tama? Sa umpisa mabagal yan kasi unang-una yung ugat niyan nagpe-penetrate pa sa pinakamalalim na parte ng lupa. Kasi tandaan ninyo kung gaano kalaki ang puno, ganoon din kahalaki ang ugat. Mas malaki ang puno, mas malaki ang ugat nun. Importante 'yon. So hintayin natin yung tamang panahon ng pag-ani. Okay? So wag tayo magmamadali. What we need to do is to improve yung sarili natin. Okay? Yun yung pag-aalaga. Ini-improve natin yung sarili natin para pagdating ng time, tamang leader, organizer, talk na lang tayo ng talk na tayo. Di, pay. Di, check. So wag tayo magmadali. Ang kailangan nakapokus tayo sa pag-i-improve sa sarili natin. Yung pag-i-improve, yun yung pag-aalaga ng buto. Pag-aalaga ng pangarap natin. Kung gusto mong alagaan yung pangarap natin, okay, na makuha talaga natin sa tamang panahon, i-improve mo yung sarili mo. Pagyamanin mo yung sarili mo. Palalimin mo yung pundasyon mo. Baguhin mo yung ugali mo. For the better. Sabi ko, kung maganda na, di mas pagandahin, di ba? Alam mo nang mali, pina-practice mo pa. Walang ganun. Tamang training, tamang attitude, tamang hataw at tamang pag-aantay. May tinatawag na delay gratification. Dapat tama, patient, be patient. May tamang oras eh. Kung minadali ko yung pagiging engineer ko, ginawa kong 2 years lang, di nabagsak na yung skyway. Nabagsak na yung mga building, di ba? Nagmadali ako kaya nga sinabing 5 years eh. Kasi yun yung enough time para maitutuhan namin yung lahat ng bagay. Kaya nga yung doktor, 10 years, kasi magbibiyak ng tiyan yan. Magbibiyak ng katawan ng tao Isipin mo, 1 year lang yung pinag-aralan yung pagbiyak, baka hindi maisuuli yung lamang loob mo doon. So may tamang time yan. Huwag ka magmamadali. Laging ang ano mo dyan, ang evaluation mo dyan, ano na ba yung meron ka? Ano ba yung level nung karunungan na meron ka? Ganun lang. So, ang focus natin, improvement sa sarili natin. Yun ang ano natin. Yun ang evaluation. Ang mag-grade tayo, ha? Okay, kung hindi mo pa nga kayang tumayo ng kalahating oras sa harapan ng tao, talagang medyo matagal-tagal pa ang labanan. So, improve.
Eh, ba't mo gagawing marami? Di pwede naman sa isa, sa dalawa, sa tatlo, sa apat, di ba? O hanggang sa dumami. Huwag yung maramihan agad kung hindi mo naman kaya. So step by step. Step by step, ha? O meron bang nag-college agad, di ba? Dumaan muna sa elementary. O, may tanong ko, sige. O, bakit tayo nag-high school? May mga kasagot ba bakit tayo nag-high school? Alam nyo ba bakit tayo nag-high school? O, ang sagot, simple lang. Kaya tayo nag-high school kasi nag-elementary tayo. O, bakit ka nag-college? O, kasi nag-high school ka. O, yun ang sagot. Ang galing, no? Tama naman. Tama naman. Okay. Ba't ka mag-high school kung di ka nag-elementary? Okay, ganun. So, if you put the seeds in the right soil, success is automatic. O kung yung sipag at tiyaga mo, talino mo, galing mo, magaling ka pala eh. O ilagay mo sa 1OP, ilagay mo sa negosyo, unlimited ang income. Tama? O tapos yung galing mo, isinare mo, hindi mo pinagkait sa ibang tao. O ba't di ka yayaman? So if you put the seeds, yung tamang sipag mo, yung tiyaga mo, yung galing mo, yung sakripisyo mo, yung pagpupuyat mo, di ba? O lagay mo dito sa negosyo na to, ay imposibleng hindi ka kumita. O nagpupuyat ka rin, dito ka na magpuyat. Nagpapakapagod, dito ka na magpakapagod. Nalilipasan ka, dito ka na magpalipas ng gutom. Di ba? O. Kung ano-ano rin lang kung ano-ano na rin lang ang pinagagawa mo between 8 to 10 ng gabi. Tanggalin mo na yung ibang routine mo diyan. Dito mo na ilagay sa training kasi magiging araw-araw na po ang training natin from 8 to 10, Monday to Sunday. Ang wala lang Friday. Kasi check day. O ipo-post yan ng ating mga leader kung sino yung mga schedule diyan. Isang post lang yan. So every 8 to 10, meron ka nang pupuntahan para mag-aral. Lahat ng mga leader mo, papuntahin mo na rin. Hanggang ngayon, 66 pa rin tayo. Kailan tayo abot ng 100? Paano? Kayo rin ang kayo. Encourage nyo yung mga tao nyo na umattend ng training. Ang di-develop natin is discipline ng pag-attend ng training. So kung madidiscipline sila na talagang bibigyan nila ng time ng pag-aaral, darating ang time. Hahanapin na nila ang training. So pag hinanap nila ang training, they make their own reading book, YouTube na ganun po yun. It can develop kasi yung discipline ang dine-develop natin dito. Okay? So encourage nyo yung mga leader nyo. I-required nyo. Lambingin nyo. Attend ka para matuto ka. Oh. Hindi yung tayo-tayo lang rin. Pero okay lang naman. Di ba? Tayo lang naman yayaman.